Naramdaman ko na po ang buhay namin na pabigat na po ng pabigat. Iniluluwa ko na po yun na hindi nila alam. Magulo yung pagsasama naming dalawa. Doon ko po na-realize na wala akong Diyos. Wala po akong Diyos na talagang matatakbuhan ko. Yun po ang isang naging pasya ko sa buhay na isusuko ko na sa Diyos ang buhay ko. Kinausap ko si Kaed na maraming kulang sa akin. Sabi ko sa kanya, padoktrinahan niya ako. Nung ang tatay ko po ay nasa proseso na ng pag-anib sa iglesia, ako po ay naguguluhan noong mga panahong iyon. Sabi ko, masasagot po ba ng iglesia ni Cristo yung mga problema namin? Ang asawa ko po, si Rowena, isang mabuting may bahay po. Napakahusay na ina sa kanyang mga anak. Ako naman po bilang ama ng tahanan, isa rin po ako sa sumusubaybay sa kanila. Meron po kaming 4 na anak, 2 babae, 2 lalaki. Pinalaki po nila kami ng kung ano lang po yung meron, yun lang po ang pag-aanuhin namin. Hindi na po kami yung hahanap pa ng iba, kumbaga. Kung ano lang dyan, yun lang po yung pagsasaluhan namin. Tinuruan po nila kami maging kontento sa kung anong meron kami. Ako po ay bilang ama, gusto ko para sa kanila makapagtapos silang lahat ng pag-aaral. Dahil yan, sa pagkakaalam ko, yan lang po talagang pwede kong ipabaon sa kanila na walang makakakuha. Ako man po mawalan sa mundo. Yung pinag-aralan po nila wala na makakakuha sa kanila. Kaya pilit po namin itinataguyod silang makapagtapos lahat. Maganda po ang pagdadala nila sa aming pamilya. Ginawa po nila lahat para sa amin, para marating po namin kung ano po yung kinatatayuan namin ngayon. Ginawa po nila lahat ng pagsasakripisyo. Simula po ng pagkabata ko hanggang bago po ako mag-asawa, wala ho akong pinaniniwalaang iba kundi ang Katoliko lang. Yun lang po ang talagang nakatanim sa isip ko at siyang itinanim ng magulang ko sa isip ko na yun ang dapat kong paniwalaan. Sa pamilya po namin, simula po pagkabata, ay talagang mga deboto. Ako po ay isang choir po dati sa Iglesia Katolika noong ako'y high school pa hanggang ako'y makagraduate po. Tuwing linggo magsisimba, ganon. Lalo po pag katapusan ng taon, kailangan magkakasama kami magsisimba. Pasko, talagang nagsiselebrate po kami, nagdidekorasyon. Dahil yun din ang hinihingi ng mga anak at nakasanayan namin, nakasanayan nila. Piyesta po, pag may piyesta sa probinsya, namimiesta kami. O pag nakauwi kami sa bahay namin sa probinsya, talagang gumagaya kami. Nag-iimbita kami ng mga bisita para makasalo namin sa piyesta. Pag sama-sama sa mga prosesyon ng mga santo, isa rin po sa nakaugalian namin, dumarayo kami sa mga sinasabing may himala na birhen ng Puong Bato. Isa rin po yan sa nakaugalian namin na hindi naman taon-taon pero pag may pagkakataon, talagang pumupunta po kami dyan. Simula po ng pagkabata ko hanggang bago po ako mag-asawa, wala ho akong pinaniniwalaang iba kundi ang Katoliko lang. Yun lang po ang talagang nakatanim sa isip ko at siyang itinanim ng magulang ko sa isip ko na yun ang dapat kong paniwalaan. Kaya dala-dala ko po yun hanggang bago ako mag-asawa. May mga kaibigan akong inaakay-akay ako sa mga pamamahayag. Hindi ko po alam yung pamamahayag na yan. Basta sinasabi ng kaibigan ko, sama kayo dahil meron kaming pagtitipon. Hindi ko alam po yung pamamahayag kung anong ibig sabihin.
Nung panahon na yun po, ang alam ko sa Iglesia ni Cristo, kiniklaim nila na sila ang maliligtas. Pinupuloso po ko po yan. Actually, may kaeskwela ako, si Lloyd Navarro. Paano na kami, kako, kung kayo lang? Di lahat kami sa dagat-dagatang apo. Ganun talaga, kasi sabi wala kayo sa iglesia. Kasi nga, dala ng kabataan, magalaw. Kung anong nayayang reliyon, nakikinig. Nakinig pa ako sa Baptist. Nakinig ako sa Protestante. Kasi nga, ayaan, barkadahan. Talagang pinakinggan ko po nung kami nang naging magkaibigan ni Kaed. Hindi naman niya ako inakay ng literal na inakay eh. Meron kami mga transaction na magkasama kami. Namit ko rin siya sa isang kaibigan. Yung taong nagpakilala sa akin sa kanya, iglesia rin. Nagtatanong ako sa kanya na, Kaed, ano bang meron talaga dyan? Kasi siya, nagpatotoo rin siya sa akin. Marami rin siyang dinaanan. Pero sabi niya, nung dito ako, hindi na ako umalis. Dahil ito na yung katotohanan. Napapasel na po ako na ano yung katotohanan sinasabi niya. Tapos paminsan-minsan, pag may pamamahayag, tawagan niya ako. Akay muna kita, bisita kita sa pamamahayag. Naihahambing ko na po kasi yung bakit ako sumasamba sa rebultong ito, samantalang ang Iglesia ni Cristo hindi. Yun na po yung inaalam ko ngayon. Bakit hindi ako dapat sumamba sa rebulto na sinasabi ng Iglesia ni Cristo? Nagsimula na po akong magtanong, mag-ano na yung isip ko na bakit nga ba ako sumasamba sa rebultong ito? Ano ang patotoo? Yun na po ang tinatanong ko sa sarili ko. Kasalanan ko rin po. Kasi naligaw din po ako ng landas. Dahil biyaya po ako ng biyahe, naghanap buhay. Nagkamali rin po ako. Nadamay po ang pamilya ko. Naramdaman ko na po ang buhay namin na pabigat na po ng pabigat. Kasi po dumating sa point na yung mga anak ko para makapagbaon lang sa eskwelahan, nagtitinda po ng ice candy. Iniluluha ko na po yun. Hindi nila alam. Magulo yung pagsasama naming dalawa. Pinipilit kong buuin yung pamilya namin kasi ayaw ko nang hindi kami mabuo para sa mga anak ko. Kaya nang takbo ng isip ko, lahat titiisin ko para sa anak ko. Isa sa katanungan ko noon kung bakit lagi kaming dinadapuan kumbaga ng mga pagsubok. Palagi pong pala question sa akin yung mga bagay na yon. Doon ko po na-realize na wala akong Diyos. Wala po akong Diyos na talagang matatakbuhan ko. Yun po ang isang naging pasya ko sa buhay na isusuko na sa Diyos ang buhay ko. Kinausap ko si Kaed na maraming kulang sa akin eh. Sabi ko sa kanya, padoktrinahan niya ako. Dumating yung point na ako na mismo ang lumapit sa kanya, masyado na mabigat ang buhay. Ako sa kanya. Minsan nasa angat, minsan bagsak. Parang napakaraming kulang. Na-introduce mo ang Iglesia ni Cristo sa amin ng dahil kay Ricky. Nagkaroon po siya ng kaibigan na si Kaed Valdemoro po. Pumapasyal po si Kaed sa bahay, pero hindi ko naman po inakala na magiging iglesia si Ricky. Akala ko po friends lang sila, magkaibigan. Hindi ko po alam na nagkakapalitan na pala sila ng mga salita, ng buhay-buhay. Nung ang tatay ko po ay nasa proseso na ng pag-anib sa iglesia, ako po ay naguguluhan ng mga panahong iyon. Naranasan ko rin pong questionin ang Panginoon kung totoo po ba, sabi ko. Bakit kami binibigyan ng mga problema? Sabi ko, masasagot po ba ng Iglesia ni Cristo yung mga problema namin? Kaya nung nalaman ko po yung proseso ng aking ama,
Hindi rin po ako sumasang-ayon. Kasi sabi ko, kahit naman nung kami Katoliko pa, nararanasan po namin lahat ng hirap. Sabi ko, parang wala naman pong magbabago kung aanib po ang aking ama sa Iglesia ni Cristo. O nasabay po kami mag-asawa. Sabi ko, padoktrina ka na rin, kako. Ang akala niyan, makikinig lang siya. Sige, sabi niya, makikinig ako. Para akong natakot, umatras ako. Sabi ko parang hindi ako handa. Kasi po yung mga anak ko rin nag-uusap-usap sila, kinakausap din nila ako na maraming magbabago sa amin. Mag-Iglesia ni Cristo na talaga ako. Ay, ikaw na lang, sabi niya. Sabi ni Ka Joseph, saan si Kaweng? Ayaw na pong bumaba eh, kako. Medyo nauusig na po ako, kako. Tuloy pa rin. Nandun din pa rin yung doubt ko na totoo ba to na siya papasok sa ganito? Na dating siya yung problema ko. Na ngayon gusto niya, akayin niya kami sa ganitong sitwasyon. Inuusig na niya ako, nagkikwentuhan sila mag-ina, kasama ng umusig sa akin ng mga anak ko rin. Kung gusto mo mag-iglesia, hindi ka namin pipigilan. Marami na ring negative na sinasabi na paano na raw yung mga nakasanayan. Sabi ko sa kanila, hindi naman totoo yan eh. Hanggang sa tapos ko yung doktrina. Nasabi ko rin po sa kanya yun na maraming mababago sa buhay natin yan pag nag-iba tayo ng reliyon. Sumasamba po ako ng madaling araw. Ako naghahanda ng damit ko. Tulog sila lahat. Bubuksan ko yung bahay. Tulog sila. Babalik ako galing pagsamba. Tulog sila. Wala silang pakialam sa akin. Sigasig po siya nagsasamba. Naririnig ko na lang yan, bubukas yung gate namin. Madaling araw, magsasamba na siya. Darating siya, naririnig ko rin yung gate, papasok naman siya. Hanggang ganun po yung naging sitwasyon. Nung nag-final screening na po ako, tinuruan ako nung ministro. Dahil hinanap po siya eh. Ang asawa niyo po. Hinula po ako lang mag-isa kasi po matindi po yung usig na tinatanggap ko sa kanila. Sabi niya, ipagpanata mo lang. Huwag mo kalilimutan banggitin lagi sila sa panalangin mo. Kaya po nung nabautismuhan ako ng April 23, 2021, tuwa po ako. Pero sila wala. Yung mga kaibigan kong iglesia, tinitexto. Pero sila wala. Talagang parang bahala ka sa buhay mo. Ako lang po ang masaya. May sakit po kasi yung tatay ko noong time na yon. Hanggang binawian po ng buhay yung tatay ko. Nakita ko po yung iglesia. Sila yung unang-unang nandun para sa amin, para sa akin. Andun po si Ka Joseph. Kinakausap po niya ako. Tapos naisip ko po na hindi ko na nakita sa relihiyon namin tong ganito. Na yung malasakit po, nandoon po. Kahit hindi mo hilingin, sabihin sa kanila, nandun sila. Nakikiramay sa'yo. Nandun sila na nag-aalala para sa'yo. Nag-iisip po ako na kung talagang desidido na akong mag-iiglesia po. Nakikita po ng nanay ko yun. Sinasabi rin nila, mag-iiglesia ka na ba? Hindi ko rin alam, ma, kako. Pero nakikita ko sa kanila, ma, meron silang tulungan, meron silang pagkakaisa. Maganda, ma, malayong malayo, sabi ko po sa nanay ko. Hanggang dumating po yung point na June 18, 2021, birthday ni Carlos, bisita ko si Kaed, tsaka asawa niya. Iniisip ko po nun, kalabit po sa akin
isang pagsubok din po. Sinabi ko sa kanya, ang iyak nga po niya nung sinabi ko na sasama na ako Kaed. Kailan po ba pwedeng ibalik yung doktrina ko? Habang kumakain, lumapit siya kay Kaed. Kaed, kailan ko po ba pwedeng ipagpatuloy yung doktrina kung hindi ko na ipagpatuloy? Napaiyak po talaga ako dahil ito na yung sinasabi ng ministro na pinagpapanata ko po. Yung panata ko sa kanya na sana makasama ko siya sa pagsamba. Natupad naman po. Mga anak ko naman ngayon ang nagagalit. Paano na nga raw yung mga nakasanayan, mga dekorasyon tuwing Pasko. Wala na yun. Naiintindihan na niya, siya na nagpapaliwanag sa mga anak niya. Sabi niya, Iglesia na Cristo na kami ni Papa mo. Sumama kayo sa amin. Nung si mama ko po ay nasa proseso na rin po ng pag-anib, hindi pa rin po buo yung loob ko po. Ang aking pong nasa isip ng mga panahong iyon, na kung ano po yung nakagisnan ko, ay yun din po ang aking tatapusing relihiyon sa katapusan ng buhay ko. Hindi pa rin po maalis sa isip ko yung malaking pagbabago na mangyayari pag nagpalit po kami ng relihiyon. Kaya kung sa pag-anib po sa Iglesia ni Cristo ang pag-uusapan po, hindi pa po buo ang kumbaga ang pasya ko. Pinaliwanag ko sa kanila na bakit ayaw niyong sumama sa gusto ni Papa mo. Na ako ngayon nandito na. Hindi niyo ba kako na nakita yung pagbabago ni Papa mo? Binago siya nito Itong relihiyon na to. Naniwala siya na may Diyos. Ngayon nagbabago na unti-unti yung takbo ng buhay natin. Hindi naman tayo hinihila ng tatay niyo sa ikasasama natin. Meron siyang ipinakikilala sa atin para mabuo tayo uli. Doon ho naliwanagan din yung mga anak ko. Pinaliwanag ko po sa kanila yon na kailangan natin, nakita natin ang pagbabago kay Papa mo, na ikinagaganda naman ng buhay din natin, kinatatahimik. Bakit hindi tayo sasama sa Kanya? Nung dinodoktrinahan na po yung nanay ko, napag-desisyonan ko na po makinig sa mga aral. Yung nakita ko na po yung nanay ko na nakikinig na rin sa mga aral ng iglesia. Pinapaliwanag po din nila sa amin na nasa tamang desisyon naman daw po sila at hindi naman daw po namin ito ikakasama. Sa mga panahon pong yun, hindi pa rin po talaga buo ang loob ko. So, hinayaan ko lang po mga desisyon ng aking magulang kasi sila po ang magulang ko. Alam po nila ang tama. Doon pa lang po sa proseso ng pagdodoktrina, nakita ko na po yung kaibahan niya sa aral o turo po ng Katoliko. Kaya isa rin po yun sa naging susi kung bakit ako unti-unting naliwanagan. In-explain po sa amin kung bakit ang Iglesia ni Cristo ang maliligtas. Nakita po niyang nagbabago na ako. Nakita po niya na talagang nasa puso ko na yung pagbabago. Doon na rin siya siguro nakapagpasya na wala namang magiging masama kung sasama siya sa akin. Marami pong nabago sa amin, sa pamilya ko. Kahit po mga anak ko, nakita din nila yan. Kaya ngayon po kahit na hindi namin sila sabihan na kumuha sila ng tungkulin, kumukuha po sila ng tungkulin nila. Ito nga rin po ang ginagamit kong kwento upang makapag-akay ako. Ito pong pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Isa pong biyaya ng Ama. Yung unity ng pamilya ko, mas lalong naging maganda, yung peace of mind, tsaka yung kapanatagan ng puso po. Talagang ramdam na ramdam po namin. Yung sinasabi nga nilang biyaya na hinihiling, talagang ma-overwhelm ka, biglang nagdadatingan ng hindi mo inaasahan. Kaya po nung pinagpanata namin ng sabay na, Ama, bigyan niyo naman kami ng hanap buhay na yung talagang alam namin para po hindi ho kami parang nangangapa na lang lagi sa dilim kung saan kami kukuha ng ganito. Napakalaki po ng pagbabago sa buhay po namin. Siguro kahit yung mga kakilala namin, mararamdaman din nila Kasi po nung naging Iglesia na Cristo na po kaming lahat, tahimik na yung dating hindi kami, tapos po naging mabiyaya.
Tuloy ang panata namin mag-asawa. Hanggang binigay nga po itong mga hanap buhay namin ngayon. Hiniling namin sa kanya, nung ibinigay naman po niya talagang sobra-sobra rin. Sabi ko nga, Ama, sobra na to, pero talagang ibinibigay mo pa rin. Ganun pala, kako, pag nakita ng Panginoon yung sinseridad mo, in the right time, in the right place, ibibigay niya sa'yo ang hinihiling mo. Ilalatag niya sa'yo ng wala kang kahit na anong hirap na gagawin pag gusto ka niyang biyayaan. Masasabi ko po na napabuti po talaga nung nag-Iglesia ni Cristo po kaming lahat. Tama po ang dinesisyon namin sa pag-anib po sa Iglesia ni Cristo. Natuto po kaming mapalapit sa Diyos. Una-una po pong hiniling sa Ama yung magkaroon kami ng kapayapaan. Natupad pong lahat. Hiniling ko mga anak ko na gabayan palagi, na huwag silang pababayaan. Sa awa ng Diyos po, talagang ramdam ko po yung katuparan. Unang-una nakikita ko rin na tupad po yung mga hangarin ko para sa kanila. Kaya salamat po sa Ama talaga na nag-Iglesia ni Cristo kami. Bilang isang ama po ng aming pamilya, ginampanan niya rin po yung tungkulin niya na ipakilala sa amin ang tunay na relihiyon. Isa po yun talaga sa pinakamalaking regalo sa aming pamilya. Dahil ito pong binigay na biyaya sa amin sa pag-anib po sa Iglesia ni Cristo ay wala pong katumbas na halaga sa kung ano pong bagay ang mayroon tayo dito sa mundo. Sobrang thankful po ako sa tatay ko dahil pinakilala niya po sa amin itong Iglesia ni Cristo. Siya po ang nag-introduce sa aming pamilya. Pag iniisip ko po yung mga pinagdaanan namin, talaga pong kinikilabutan ako. Kasi po, nabago. Malaki yung bago ng buhay namin nung nag-Iglesia ni Cristo kami. Thankful po ako talaga na dumating siya dun sa puntong nagbago siya, nagkaroon siya ng kinilalang Diyos na nadala niya rin kami sa tama. Kaya salamat ako sa Ama na yung kung ano man po yung usig na inabot ko sa kanila, napakaganda mo naman po ng kapalit nung sila naman po ang nagsipasok na. Talagang walang pagsidlan po ang kaligayahan na nararamdaman ko. Lalo-lalo nung nagpasya na yung asawa ko. Kaya ako, Ama, ito na yung umpisa. Tuloy-tuloy na po sana. Tuloy-tuloy na talaga. Hanggang lahat po kami, hanggang lahat po sila naakay ko na nabautismuhan na lahat.